Department of Migrant Workers, may bagong nilabas na kautusan para mas lalong maprotektahan ang mga OFW domestic helpers. Kabilang nga dito ang pagtataas ng sahod, dagdag proteksyon at marami pang iba. Sa pagdaan nga ng panahon ay maraming beses nang sinubukan ng DMW na ayusin ang polisiyang ito. At kung masusunod lang sana ang lahat na nakasulat dito, ay siguradong malaking tulong ito lalong-lalo na sa mga OFW domestic helper. Pero sa pagkakataong ito, may maaasahan na ba tayo sa bagong panukalang ito? At kung ano-ano nga ang mga nakasaad sa Advisory 2.5 na ito ng DMW, panuorin natin ang video na to. Pagpapatupad ng pinalakas na reforma para sa mga Pilipinong kasambahay at pagsulong ng kanilang karapatan, dignidad at kapakanan ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos. Yiyan na itaas ang dangal at kagalingan ng mga Overseas Filipino Workers, OFW, at bilang pagtupad ng Department of Migrant Workers, DMW, sa pandaigdigang pamantayan ng patas at makataong pagkuha ng manggagawa. Inilabas ng DMW ang abisong ito tungkol sa pag-adopt o pagtanggap sa mas pinaigting na reforma para sa mga Pilipinong kasambahay sa ibang bansa. Ang mga reformang ito ay patunay ng pangako ng gobyerno ng Pilipinas na bigyan ng maayos na trabaho, patas na proseso, at mas matibay na proteksyon ang ating mga kasambahay sa ibang bansa. Mga nilalaman ng reforma, number 1. Pagtaas ng minimum na sahod ng mga kasambahay, ang dating sahod na $400 kada buwan ay tataas na sa hindi bababa sa $500 kada buwan. Ang pagtaas na ito ay ipapasok sa lahat ng kontrata na pinoproseso ng DMW. Layunin nitong kilalanin na ang trabaho ng kasambahay ay pantay na mahalaga at nararapat sa makatarungang sahod. Ang mga opisina ng migrant workers sa ibang bansa, MWO, ay makikipag-usap sa mga host country at foreign agencies para matiyak na masusunod ito. Number 2. Libreng check-up at gamutan. Ang mga kasambahay ay magkakaroon ng taunang medical check-up sa simula. Ito ay voluntaryo. Kung sakaling magkasakit o maaksidente habang nagtatrabaho, ang employer o agency ang sasagot sa ospital at pagpapagamot. Number 3. Know your employer. Kilala mo ang iyong amo, protocol, video call muna sa pagitan ng kasambahay at ng magiging amo bago pirmahan ang kontrata. Sa call, malalaman ng kasambahay ang trabaho niya, kalagayan ng bahay, bilang ng tao sa bahay, oras ng pahinga, tirahan na ibibigay. Hindi ipapadala ang kasambahay hanggat wala siyang malinaw na pahintulot. Babantayan ng DMW ang mga meeting na ito para matiyak na walang daya o tagong problema. Number 4. Kumusta Kabayan? Digital monitoring, may API na tatawagin Kumusta Kabayan, kung saan makikipag-ugnayan ang mga welfare officers sa mga OFW. Regular silang tatawag o magme-message para kumustahin, kumusta ka na, kabayan? Kung may problema, agad itong i-refer sa legal, medical, o financial assistance. Number 5. Reskilling, upskilling, at career mobility program. Sa tulong ng TESDA at iba pang ahensya, magkakaroon ng training para sa mga kasambahay, pag-aalaga sa bata o matatanda, pagpapatakbo ng bahay, hospitality, food and beverage services, digital skills, pagsasanay sa wika. Layunin nito na magkaroon ng pagkakataon ang mga kasambahay na umangat sa mas mataas na trabaho at mas malaking kita. Para sa mga uwi, may tulong sa negosyo, pangkabuhayan, at financial literacy. Number 6. Mas mahigpit na pamantayan sa tirahan ng recruitment agency. Ang mga agency ay dapat may maayos at ligtas na bahay o dormitoryo para sa mga kasambahay habang naghihintay ng kanilang mga flight. Kailangan may sapat na bentilasyon, ilaw, at palikuran, libreng pagkain at kama, locker at internet. Kailangan rehistrado, may permit, fire safety certificate, at pumasa sa inspeksyon. Kung hindi susunod, maaaring mawalan ng lisensya ang agency. Number 7. Whitelisting ng mga recruitment agency. May listahan lang ng mga mapagkakatiwalaang agency na pwedeng magpaalis ng kasambahay.
Kailangan patunayan ng agency na sumusunod sila sa lahat ng batas at etikal na pamantayan. Kapag lumabag, matatanggal sila sa whitelist at papatawan ng parusa. Number 8. Tulong legal at pinansyal gamit ang Action Fund. Gagamitin ang Action Fund, agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan para magbigay ng tulong legal, tulong medikal, pinansyal at pang-emergency. Paalala, ang pasaporte ay pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas at dapat hawak palagi ng manggagawa. Ipinagbabawal sa amo at agency ang pagkumpiska nito. Kapag lumabag, maaari silang masuspinde o mawala ng lisensya. Mahigpit ding ipatutupad ang standard employment contract na nagsisiguro ng maayos na tirahan, isang buong araw na pahinga kada linggo, taunang medical check-up. Compliance at pagsunod, ang mga bagong patakaran mula item 1 to 4 ay magiging epektibo 60 days matapos ilabas ang advisory na ito. Lahat ng recruitment agency, MWO, at employer ay obligadong sumunod. Maglalabas pa ang DMW ng mas detalyadong guidelines para sa bawat reforma. Sa madaling salita, ang mga bagong reformang ito ay ginawa para tiyakin na ang ating mga kasambahay sa ibang bansa ay may mas mataas na sahod, mas maayos na proteksyon, mas ligtas na kalagayan, at mas magandang kinabukasan. Kung sakaling masusunod nga ang mga advisory na nakasulat sa inilabas na ito ng DMW, ay unang-una na nga makikinabang dito ang mga OFW domestic helpers. Dahil sa dami na nga ng nangyayaring paglabag bago pa lamang ma-deploy ang isang domestic helper papunta sa ibang bansa, ay talaga namang mapapaisip ka na lang kung kaya ba talagang ipatupad ang bagong reformang ito. Sana nga ay hindi lamang matapos sa isang papel at pangako ang lahat ng ito. Sana ay makita nga natin ang magiging magandang resulta ng bagong reformang ito sa mga susunod na buwan, para naman matigil na ang mga pang-aabuso at pananamantala sa mga kababayan nating OFW na ang hangad lamang ay makatulong sa kanilang pamilya. At kung nagustuhan mo ang video na to, at bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.